alias Tita Kakayan, pinalalagay na ng NBI sa watch list ng Bureau of Immigration. Siyam na araw na padasal para kay Ramon Credo nagsimula na. Mag-ina ni Credo, nasilayan na ang urn na naglalaman ng abo ni Ramon. 3 taong gulang na batang lalaki sa China, tumitimbang na ng 132 pounds. Ilang isla na dinarayo ng mga turista sa Thailand, sinalanta ng matinding baha. Aabot sa 1,000 turista inilikas. At Justin Bieber, pinagkaguluhan sa pagbisita niya sa Belgium. Huwag pa huli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, narito na mga unang balita. Simula ngayong araw, pinatupad na ang huling installment ng 250%. Dadagdag sigil sa toll sa South Luzon Expressway. Kaya naman ang mga motorista umaaray sa panibagong kalbaryo. By live report si Dano Tingkungko. Dano? Igan sa pagpasok ng buwan ng Abril, bagong bayarin ang kakaharapin ng mga motoristang dumaraan dito sa South Luzon Expressway. Mula kaninang hating gabi, 3 pesos and 2 centavos ang kada kilometro ang bagong singil o dagdag singil sa SLEX. Covered nito ang bahagi ng expressway mula Alabang hanggang Santo Tomas, Batangas. Ito na ang ikatlong tranche ng pagtaas ng SLEX sa toll mula Enero. Bahagi pa rin ito ng 250% na pagtaas ng toll na inaprubahan simula ng taong ito. Kung nalilito kayo sa magiging bagong singil mula ngayong araw, ganito ang magiging computation. Sa mga Class 1 vehicle tulad ng kotse o jeep, halimbawa, kung ang biyahe galing Alabang papuntang Calamba, 4 na piso ang dagdag sa toll o mula 82 pesos to 86 pesos mula ngayon. Mula Calamba papuntang Santo Tomas, Batangas naman, piso ang dagdag o 23 pesos mula sa dating 22 pesos. Ngayon naman, kung ang dala niyong sasakyan ay Class 2 vehicle tulad ng van, 2-axle truck o bus, iba ang magiging dagdag singil. Mas mahal ng 8 piso ang magiging toll. Kaya ang biyaheng Alabang to Calamba magiging 258 pesos na kumpara sa dating 246 pesos. Piso pa rin ang dagdag singil sa biyaheng Calamba to Santo Tomas, Batangas. Ang Class 3 vehicles naman tulad ng truck at mga trailer na 3 o higit na axle, 12 piso namang mas mahal ang bagong toll. Kaya ang biyaheng Alabang to Calamba for Class 3 nasa 258 pesos na ngayon mula sa dating 246 pesos. Mas mahal naman ang 4 na piso ang toll ng Calamba to Santo Tomas, Batangas, kaya ang dating 67 pesos na toll dito magiging 70 pesos na. Nakausap naman natin ng ilang mga motorista, partikular yung may mga dalang malalaking sasakyan tulad ng mga Class 2 at Class 3 vehicles. Kahit alam daw nila na magtataas singil ngayong araw, ikinagulat pa rin nila ang ganong kalaking dagdag singil. Tumaas lalo ang tollgate. Anong pakiramdam nyo ngayon na ganong kalaki yung binayaran ninyo ngayon? Okay lang, Di sa kuha na rin kinukuha yan sa produkto. Palagi na lang pagka ganyan na nagtataas, kami lagi ang una naapektuhan. Kasi araw-araw kami rito eh. Kaya dapat sana naman makontrol yung pagtaas niyan. Igan na una nang sinabi ng pamunuan ng South Luzon Tollway Corporation na kailangan na nga ang pagtaas sa singil sa toll para mabawi na nila ang nagastos para sa pagpapaganda ng expressway. Yan muna ang latest mula rito sa South Luzon Expressway. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat live mula sa SLEX. At kaunay po ng balitang yan, mausap natin si Ma'am Alma Tuazon, ang tagapagsalita ng South Luzon Tollway Corporation o SLTC. Ma'am Alma, good morning! Good morning, sir. Good morning, Igan. Opo, magkano po yung tinaas ng toll mula Alabang hanggang Calamba matapos ipatupad yung 250% increase? Magkano ang tinaas? 2 piso po. 2 piso na po. Oo, that means... Pero sa kabuuan, magkano na dapat ang bayaran? Sa kabuuan, 2 piso po ang ating idinagdag para doon sa mga Class 1. Oo. Dating 84, naging 86. 86. Eh, nadinig po natin yung balita before this. Ano po? I-remind ko lang din po na this is the initial toll rate. Ito po ang inaprubahan ng PRD na singil na dapat pinatupad namin noon pa po in Enero. Pero ito huli na to, no? Huli na to? Ito hupot dapat ang una. So, ayun, dapat ang una. Kasi naging discounted muna ang aming ipinatupad instead of itong
inaprubahan ng PRD. So, Ma'am Alma, may susunod pa. Wala na po. Wala Ito nga na. po ang inaprubahan. Kami po ang bawas muna ng singil. Okay. So, ito na po ang sabi ng TRB, ito dapat ang aming siningil noon pa. Noon man. pa. Oo. Oo. So, nag-abono na kayo nung hindi pa sinisingil yan. Ano po, grabe po ang abuno. Mga malaki po ang inabuno bago kami patupad itong tamang taripa po ng SLEX. Yung dagdag na toll na yan, saan gagamitin yan? Sa pagpapaunlad pa ng kalsada sa SLEX? Well, sir, yan naman ay tuloy-tuloy, no? Oo. Ang kinikita po kasi ng operation and maintenance or ng South Luzon Tollway, sa ngayong singil ng SLEX, mga 60 to 70% dyan ay napupunta po sa operation and maintenance din. Okay. So, medyo matagal-tagal pa bago mapawi po yung investment ng ating yung ating investor. Okay. Yung public utility vehicle, bus, o kaya may jeep na dumadaan din dyan Wala bang planong bigyan ng diskwento? Well, sa ngayon po, wala naman pong pinag-usapan pa na ganyan. Wala pa. Oh. At dahil ginapang natin to, akyat na lang muna yung itong singil na ito, mukhang accepted naman po ng ating mga motorista dahil malaki po ang tipid sa gas. Dahil nga sa mabilis ang biyahe ngayon. Mga less than 1/2 sir ang Okay. ang naitipid natin sa oras ng biyahe. At saka dahil mabilis ang biyahe ngayon, malaki talaga ang tipid sa gas at saka vehicle maintenance. Okay. Salamat, Ma'am Alma. Happy trip. Sa inyo din, Ian. Good morning. Good morning. Alma Tuasan po, tagapagsalita ng South Luzon Tollways Corporation o SLTC. Oil subsidy para sa mga lehitimong pampasaherong jeep at tricycle, inaprubahan na ni Pangulong Noynoy Aquino. Pero ayon sa ilang transport group, hindi pa rin sapat ang diskwento para iatras ang plano nilang ibalik sa 850 ang minimum na pamasahe sa jeep. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Imbis na lumahok sa protesta, namasada pa rin si Samuel Figueroa. Pero ang inireklamo ng mga katulad ng tsuper sa transport caravan, damang-dama rin daw niya. Biti na maghapong kita na umabot lang ng 200 piso. Nangangamba pa siyang baka lalo pang lumitang kanyang kita ngayong patapos na ang Marso. Hirap ang biyahe ngayon ay bakasyon, papuntang bakasyon na. Bawas pa kasi sa kita ng mga tsuper ang panggas na mayat mayaraw kung magmahal. Kaya naman inaprubahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang all discount program para sa mga lehitimong pampaserong jeep at tricycle. I-issuehan ng mga tsuper ng mga discount card na mula 2 bangko ng gobyerno. Tuwing magpapakarga ng langis ang jeep, isa-swipe lang ang discount card at instant menos na agad. Ang halaga ng diskwento ay kinukwenta pa lang, base sa humigit kumulang kalahating milyong pisong inilaan para sa programa na tatagal ng 1 buwan. Pero tansya ng Department of Energy, posibleng umabot ito ng 3 piso kada litro. Natapos sa yung inventaryo, sino-sino ba may prangkisa. Ulitin ko lang, no? For those who have been granted the franchise, yun ang control natin para hindi ma-divert ito subsidy kung saan-saan. Nagpapasalamat man, hindi raw sapat ang discount para iuro ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas ang plano nitong petisyon na ibalik ang minimum fare sa 850. Kung ito ay tuloy-tuloy yung pagtataas kahit na binigyan kami ng subsidy, ay mapipilitan pa rin kami na mag-file. Pagka umabot ng 50 pesos yung ating krudo, ay mauubos lang yung subsidy at kukulangin. Mungkahin naman ang pasang Mazda, ipautang na lang daw sa jeepney drivers ang pondo para mapakonvert ang makina ng kanilang jeep at mapatakbo ng mas murang LPG. Kung ito ibibigay lamang ng Pangulo para doon sa mga deduction, mga halimbawang 150 per liter ang madideduct namin, pag naubos na itong perang ito, paano naman magkaroon po tayo ng tinatawag ng modernization sa jeepneys para mahabang kapakinabangan sa hanay ng operator at ng driver. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Energy